11 General Order. May mga nagba-vlog nito, ilang nagba-vlog na rin kaso nga lang hindi nila na-explain kung ano yung 11 GO kaya maraming mga guard talaga na hindi alam yung ginagawa doon sa area nila, di ba? Kagaya nung nakakapasok na lang, nagbabarilan sa loob, nagchichismisan sila. Maraming violation ang nagagawa eh. Hindi lang yung violation, mga rules and regulations, ang dami. Sa uniform pa lang talaga, ang dami na. Okay? GO number 1, di ba? GO number 1, to take charge of dispose in all company properties and views. Ang problema, nakaupo lang yung guard doon, lana, nag-receive lang. Hindi niya na alam kung ano yung mga property na binabantayan niya doon, ano yung mga area of responsibility niya, ano ba yung mga turnover niya, ano ba yung receive niya. Ganun lang. Basta nakaupo lang siya, nag-cellphone, di ba? Yung number 1 yun. Number 2, to walk my post in military manner, keeping always on alert, and observing everything that takes place within sight or hearing. Pag sinabi natin ganun, wala lang. Di ba? Hindi na maglalakad yun. Ang maglalakad lang doon, yung ballpen, di ba? To walk my post, ibig sabihin maglakad ka doon sa area of responsibility mo, tignan mo kung merong mga doon, mga violation, mga naglalabag, kung ano yung mga violation nila doon na nandun. Mamaya bawal pa lang magsigarilyo, di ba? Sa mga government office, so bawal manigarilyo. Ayan, bawal manigarilyo. Pag may nanigarilyo, sumbong nyo sa akin. So yun, doon na papasok si report. Number 3 yon, sa number 3, di ba? To report all violation of order, I am instructed to enforce, di ba? In-enforce mo ngayon yung law na binigay sa'yo, yung batas na binigay sa'yo, i-enforce mo ngayon. So, ano yung mga batas na yun? Yun yung sa client. Ito yung mga rules and regulation ni client ngayon. Sabi ni client, ito yung gawin nyo, ito yung sundin nyo. Diba? O pag pag merong nagyosi, gawa kayo ng report, bigay nyo sa akin. Yun na yun, to report. Diba? Number 4, to repeat. To repeat all calls. Diba? Yun yung instruction na binigay sa'yo, na bawal magyosi. O, ngayon daw, bawal magyosi. O, pasa mo sa kasama mo. Buddy, bawal daw magyosi. Ayun na yun. Diba? Bawal daw magyosi pag may nagyosi daw, gawan daw natin ang report. Yung kapalitan na naman niya, ipapasa naman niya para magkaroon sila ng para hindi magkaroon ng discrepancy doon sa mga usapan nila, di ba? Para alam nila yung gagawin nila sa susunod. Due number 5, to quit my post only when properly relieved. Yung iba, umalis na lang kahit na wala pa yung kapalitan. Kasi, siyempre, hindi naman nila alam yung to quit my post only when properly relieved. Ang alam lang nila, ang bawal lang doon, umalis nang walang kapalitan. Pero ang hindi nila alam yung responsibility na nandun. Umalis ka doon, dala mo yung barel. Umalis ka doon, dala mo yung radyo. Umalis ka doon, ang dami mong dala-dala. Tapos umalis ka doon, di mo turn over yung logbook. May mga tao pa sa loob. Ayan. Yun yung sinasabi na to quit my post only when properly relieved. Sa 7 kasi, to talk to no one except in the line of duty. Mag-isa kang guard ng bangko. Naka-duty ka doon sa harap. Ang nangyari, may magandang babae, chika babe, puta na, nag-usap kayong dalawa, pare. Di ba? Nag-usap kayong dalawa na ganyan. Yun pala, yung kausap mo pala na babae, kakuntsaba pala yun doon sa loob, may papasukin na pala yung bangko na yun. Kaya ingat kayo dyan. Yo, sa GO number 7. Sa 8 naman, to call the superior officer in case of to call the superior officer to call the superior officer in any case not covered by instruction, di ba? Tawagin mo yung superior officer mo kung hindi mo na kaya yung mga instruction doon, di ba? Kunyari, merong nagkagulo, may nag-away, kailangan ng mediation, hindi mo naman alam ang mediation, hindi mo naman alam gumawa ng investigative report. Kaya yon, tatawagin mo yung superior officer mo. Saka wag mong itago yung mga yung mga anomalies. Wag mo itago yung mga ganun. Na yung 9 to sound or alarm number 9, to sound or call the alarm in case of fire or disorder. Hanapin mo yung mga fire alarm. 'Di ba pag naka-duty ka dapat alam mo kung saan yung lokasyon ng fire alarm, yung fire extinguisher, alam mo kung saan na yung location ng ganito, yung fire exit, alam mo gumamit ng fire extinguisher. Dapat alam mo lahat 'yan, mga pare, 'di ba? Paano ba gumamit ng fire extinguisher? Yung pass, pull the aim the beast, pass, squeeze side by side. Basta 'yon, yung pass na sinasabi. Ang importante lang tatanggalin doon yung pin niya. Pag hinatak mo 'yun, okay na 'yun. Buhatin mo na 'yun, tapos pigain mo na, tapos i-squeeze mo na yung side by side niya, ganun lang. Simple lang 'yun. Sa number 10, yung to salute all company official, post in charge, ship leader, sobrang haba nun. Pero kung sasaluduhan mo dyan, puta na, matik naman na.
Salute kasi is highest form of military courtesy. Pag sinabi nating salute, ito yung mataas na parangal na igagawad mo sa isang tao. Diba? Kahit sino yan, kahit nga magbabalot yan pero kung nakagawa yan ng kabutihan sa mundo, di ba, nakapagligtas ng bata, puta na, I give salute, di ba? I give salute. Ah. Ang saludo natin sa 11 General Order kasi ng security guard, yung salute kasi sobrang dami, di ba? Salute company official, salute post in charge, ship leader, salute government official of military, police, dami. Pero kung ikukan mo yun sa military kasi, to salute all colors, standard not case. Pag sinabi mo to salute all officers, colors, standard not case, nandun na lahat ng official. Yung colors, bandila ng Pilipinas yan. Saluduhan mo yung mga matataas na opisyal ng gobyerno. Yun lang yung to salute. Paano ba mag-salute, di ba? Paano mag-salute? Mag-stand straight ka, tapos breast up ka, tapos yung 45 degrees, dito siya sa banda rito, sa may dulo ng kilay, naka-straight to, nakatago yung palm, nakaganyan yan mga pare. Nakaganyan, nakatago yung palm, tapos pag ganyan mo, baba mo rin agad kung sakali. Pero naka-hold dyan 15 minutes hanggang hindi nagre-response. Pag nag-response na, baba mo na. Okay? Number 10 yon. 11, to be especially watchful at night during to time to challenge of all person or near me my post to allow no one to pass without proper authority. Dito marami nagkakamali. Sabi nga, sir, sobrang haba. Ginagawa mo na yung trabaho mo sa gabi. Oo, ginagawa ko. Ang problema, pare, may mga instruction doon sa 11 General Order na hindi nasusunod ng mga guard. Unang-una dyan, pag naka-duty, cellphone, tulog, di ba? Naka-duty, cellphone, tulog. Ang nag-iikot, di ba, pagising ng umaga, nagtuturn over na lang. Oh, anong nag-ikot? Ballpen. Di ba? Ayun yun, yung 11 General Order. Hindi ka na nakapag-observe, hindi mo na tinignan yung paligid mo kung may mga papasok. Ay, butas pala yung ganito, dapat takpan, dapat semento. Hindi mo na, wala nang ganun. Di ba? Ang tatandaan nyo lang sa Code of Conduct and Ethics, sa Code of Conduct kasi, binase lang din yan sa 11 General Order. Sa Code of Conduct kasi kaya dapat alam mo yung lokasyon ng per alarm, huwag kang iinom ng alak, bawal kang magbasa ng newspaper. Ganun lang yan eh. Bawal mong gamitin yung lisensya mo para para makapanglamang, para makapanggoyo ng tao, ganyan. Sa Code of Ethics, tandaan nyo dito, pinaka-importante dito, don't reveal any secret matters. Yun lang yung tandaan nyo doon kasi pagka na-reveal mo yung secret matters na sa company nyo o kaya doon sa pinagtatrabahuan mo, nalabag mo na yung Code of Ethics.